Lahat habang susundok. Ay, sakit! Agoy! Ang sakit nun! Sa paglipas nga po ng panahon mga idol, ay unti-unti nga pong nauubos ang mga alamat at naturingang ang kampyon na Pilipino sa larangan ng boxing. Ngunit mayroon pa din namang mga Pilipinong mandirigma mula sa makabagong henerasyon ang magpapatuloy ng legasiya na iwan ng mga alamat nating mandirigma ng bansang Pilipinas. Tulad na lamang ng Pinoy na boksingerong itatampok po natin ngayon. Tinaguri ang Golden Boy ng Philippine Boxing, ang tubong Jensan Cotabato del Sur, ang undefeated na ating kababayang si Christian Pete Laurente. Isa sa mga Pilipinong boksingerong nagpapakilala at gumugulat ngayon sa mundo ng boxing. Ang 25 anyos na may kakaibang talento sa larangang ito na di malayong maging isang world champion balang araw. March 11, 2023 ay nabigyan nga po ng kauna-unahang pagdayo sa bansang South Korea para kaharapin ang pambato ng Mongolia na si Mongdalay Batochir. 장난이 아니네요. 지금 저렇게 세계적인 선수들의 경기를 보면 상대가 있는 체중을 만들거든요. 네. 사실 우리 한국 선수들이 가장 배워야 되는 퍼포먼스라고 생각합니다. 또 하나의 무기가 아니라 저게 링 IQ거든요. 아, 지금 크게 들어왔어요. 빗속. 지금 라우트네 선수는 전혀 예측할 수 없는 저런 주먹을 낸단 말입니다. 바토실은 좌우로 움직이면서 빠져나갈 구멍을 찾고 있는데요. 먼저 그에 앞서서 길을 막고 있는 라우렌트입니다. 오, 정말 정확한 각도. 그래서 보이는 움직임인가요 지금? 바디를 내리고 상대방이 들어오라고 도발을 하고 있는 라우렌트입니다. 자, 마지막 10초. 아, 이렇게 경기 종료가 됩니다. 정말 두 선수 다 네. 대단한 시합을 보여줬습니다. 멋진 경기였습니다. Unanimous decision man humantong ang resulta, wagi pa din ang ating kababayan at nananatili pa din na isang undefeated ng lightweight division. 그렇군요. 자, 심판 만장. Halos kulang-kulang 2 taon nga na napatigil ang ating bida mga idol. December 7, 2024, ang muling pagsampa nito sa ibabaw ng lona para kaharapin ang kapwa Pinoy na boksingerong si Alvin Vergara. And we are back. Ito yan sa solid pillar. Babaksak agad. Bilis pa na nun. Huwag ka naman. Baka tama din yung mga fans. Siyempre, kailangan bigyan natin ng pag-asa lahat. Habang susundok. Ay, sakit! Agoy! Ang sakit nun! Ow! Ang sakit sinalubong eh. Oh my gosh, wala na nga. Wala na nga. Tama. Ang bilis eh. Sa pagkakataon ngang ito mga idol, ay halos hindi nga po nangalawang ang ating bida. Unang round pa nga lamang po ay tinapos na agad ni Laurente ang kalaban. At ang huling laban nga nitong si Laurente mga idol ay nito lamang August 2025 kung saan nakasagupa nito ang pambato ng bansang Indonesia na si Hebi Marapu. Isa sa mga future world champion ng Indonesia dahil sa lakas at bilis nito sa ibabaw ng lona. May kartadang 19 na panalo, 14 ay tinapos via knockout, 3 talo at 1 tabla. Samantalang ang ating kababayan naman ay may kartadang 14 na panalo, 9 ay tinapos via knockout at wala pang bahid ng anumang pagkatalo. Ang laban nga na ito mga idol ay para sa bakanting IBF Pan-Pacific Lightweight title. Kaya halina't sabay-sabay po nating silipin mga idol ang highlights ng matinding bakbakan ni Hebi Marapu ng Indonesia kontra sa kababayan natin si Christian Pete Laurente. Yes. Atay. Yung Golden Boy. Ang una kalaban niya eh. Sa tingin ko may game plan sila para dito, partner.
May tamang suntok talaga na hinintay si Pit na talagang ibabato niya. Oh. Troy. Yun, nakuha na ni Pit yung momentum niya, partner. Tagit. Sobra. At siyempre si Pit. Nakikita ko sa mga kalaban, partner, parang si Pit mo ng Pit. Oh, partner, parang kamukha. Ano, si Froylan Saludar. Walang kilala nyo guys, grabe yun. Nice hit. Hindi yun natatamaan si Froylan Saludar. Yun. Good clinch. Kaya yung partner, basta mabilis yung paa mo, partner. Kasi nagdadala sa suntok natin paa eh. Fighter sa science. Yeah. Pit is one of the scientist fighter. Galing talaga ng Pit partner. Pag magaling. Sobrang galing talaga. Ang bilis ng paa. Ang bilis ng paa. Good. Narinig partner. Narinig partner. Narinig. Narinig partner. Narinig. Hindi naman po nagipit. Hindi na combination. Good 1, 2, 3. May nangyayari pa dito na hindi natin inasahan. So, natin sa Victor natin. Tamang timing. Science. Ito na yung Maroko eh. Hindi talaga pwede mag-defense si Pit dito. Kasi malakas eh. So, Hindi na nakapagod si round number 7 schedule. gusto din naman talaga ni Pit. Partner. Yun talaga yung masasabak sila. Oo. Good straight. Kay Larente. Jab. Triple ingat talaga si Pit dito. Basketball. Parang Magaling talaga bumunto si Pit. Partner. parang sa ano partner. Parang hindi na Oo. Si Maroko. Sobrang kunat eh.
Full straight again by Pete Laurente. Okay, si Pete kasi ginagamit niya talaga yung range niya kasi mataas siya eh. Yun yung inaantay ko, partner, yung counter. Yung counter ni Pete. 10 seconds. 10 seconds. One more round. One more round. Ito sila. Shoutout kay Gypsy Dinamisan, the mukbang of Dubai. Shoutout kay Coach Nanito Donaris Sr. Full counter. Nice. Yun. Magandang counter pick. Magandang counter pick. Hindi talaga makatama ng maayos sa kalaban. Kasi magalaw split eh. Yes. Tsaka mapapagod ka kakahabol sa kanya. Partner. Tsaka yung head movement talaga. Yun yung isa sa pinaka magaling split niya. Kahit last round, dangerous pa rin yung kalaban natin. Tsaka dapat mag-ingat talaga si Pete kasi lamang na siya eh. Parang walang sa yung mukha ni partner. Take partner. Ganyan galawan. Mahirap tamaan yung mukha. Mag-ingat talaga. Kahit last round. Good. Good one by Pete Laurente. Kunin niya lang yung momentum niya. Yun yung pinakamagandang gawin ni Pete dito. Nice block. Ang Indo pa rin, still pressuring pa rin kay Pete. Ingat talaga, ingat.
Hindi na tatablan partner kahit anong bato ni Pete sa ng straight sa mukha. Shoutout ka boss Ramon Palge dyan. Ayaw na tablan. Hindi na tatablan. Sobrang bilis ng panipit, no? Kaya may last minute, partner. Isang seconds. Matapos nga ang matinding sagupaan ng dalawang boksingero mga idol, humantong ang resulta sa kamay ng mga hurado. At dito nga ay nakamit ng ating kababayan ang panalo at ang IBF Pan Pacific Lightweight title. Marami nang napatunayan ang ating kababayan na si Miel Fajardo na tubong Agusan del Sur. Hindi may kakaila na isang lumalaking halimaw ng light flyweight division kung may tuturing at patuloy na pag-usbong ng karera sa mundo ng boxing at pinag-uusapan ng mga boxing fans itong tinaguri ang silent assassin ng ating bansa na si Miel Fajardo. Dahil nga po sa mga impresibong panalo at mabilis ang pagpapabagsak sa mga nakakasagupa nito, ay lalo nga po talagang inabangan ang batang tubong Agusan del Sur. Ang 23 anyos na si Miel Fajardo ay hindi may tatanggi na may kakayahang maging world champion sa inaharap at ang susunod na magiging boxing superstar ng bansang Pilipinas. Dahil sa pagpapakilala nito sa ibabaw ng lona, ay mas lalong pumutok nga po ang pangalan ng batang ito noong March 26, 2022 nang tapusin at wasakin nito ang bata ng isa sa boxing legend na si Marcos Maidana. Ang nooy undefeated boxer at tinaguri ang El Avion o sa Tagalog, eroplano ng Argentina na si Agustin Mauro Gauto. Sa katunayan niyan mga idol, sa laban na ito ay heavy underdog ang Pinoy fighter dahil bukod po kasi sa tindi ng resume ng undefeated na si Gauto na may 17 panalo, 12 ay tinapos by knockout. Samantalang ang ating kababayan naman ay may 7 panalo, 1 talo at 2 tabla. Ay para po sa mga hindi nakakaalam mga idol, bago po ang kanilang laban ay pilay po ang kanang kamay dito ni Miel Fajardo. Sa madaling salita mga idol, lalaban po ang ating pambato na tanging kaliwang kamay lang ang kanyang sandata. Ano, sabi nga nila, sa Dubai ba yun? Yun na, kaliwa lang yun, kaliwa. Hindi nila alam. Pilay si Mil. Hindi nila alam na pilay si Mil. Ginawa ko lang si Mil doon, palakasin yung kaliwa. Yun ang tinitraining namin. Hindi man kami pwede matras kasi First box. kung matras kami, wala kaming pera. Di ba? Kaya naman sa mismong laban, bagamat dehado, ay nananatili pa rin kalmado ang ating pambato. With the eyes running to the belly. That nice jab to the head. Left hook there, doing as well with the second attack.
particularly the second one for me. Just gone into a shot better than Naruto. Huge. See if he registered that definitely into the final. Sharp and then left uppercut, left hook. A lot of ahead there from Gauto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. Filipino fighter. At bago nga po matapos ang unang round, kumonekta ang isang solidong left hook ng ating kababayan sa mukha ni Agustin Gauto, dahilan para ito'y mapahiga sa lona. Tumayo pa naman ito mga idol at sinubukan pang ipagpatuloy ang laban, pero sa punto na ito ay wala nang aaksayahing oras ang Pinoy at gigil na para tapusin ang kalaban, ngunit maswerte pa rin at inabutan ng bell. Pero pagsapit naman ng pang-apat na round, ay dito na nga po tuluyang winasak ni Miel Fajardo gamit lamang ang kaliwang kamay nito at dinungisan ang malinis na kartada ni Agustin Gauto. His knees quite down to his knees. The gloves touch down as well. Fajardo just got to get on top. He just needs to stay low for Hal and then come in with that left hook. He'll fight back over the counter rather than left hook. Gauto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? The referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's a tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. It goes down to his knees, more in exhaustion than anything else. But the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time. So this is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a 4 na buwan lang po ang nakalipas sa mga idol matapos ang laban na ito, ay sunod namang winasak ng ating kababayang si Miel Fajardo ang tubong Silay City, Negros Occidental na si Richard Claveras na isa ring Pinoy noong July 30, 2022. Kung saan isang round lang ang kinailangan ni Fajardo para wasakin ang kalaban. Round 1. Ang araw po ito si Clavero po sa champion. Magaling na boxer ng araw po. Limang buwan lamang po ang pahinga, muling sumabak ang ating bida at dumayo sa Bangkok, Thailand para sagupain naman ang Thai boxer na si Sarawut Jamtong noong December 28, 2022. Kung saan sa laban na ito mga idol ay history para sa mga Pinoy boxer ang nagawa nitong knockout sa Thai fighter na kalaban. Kung saan 10 segundo lang ang kinailangan ni Fajardo para wasakin at tapusin ang kalaban.
Tama po kayo nung narinig mga idol, 10 segundo lang.อุ้ยต้องบอกว่าคนภาคยังไม่ทันดูเลยนะครับกำลังจะดูสถิติลงไปเรียบร้อยแล้วครับมาวุ้นเทียมทองแค่ยกแรกนะครับโอ้โหนะครับมาเป็นแชมป์เปี้ยนคนใหม่กับวงเลยนะครับเป็นด้านของมือฝั่งได้เข็มขัดไปเรียบร้อยครับเอ็นไฟเวทครับนะครับตอนนี้ครับนายแพทย์จีรศักดิ์บุภาชาติเข้าไปดูแล August 15, 2023. Ito ang latest fight ng ating pambatong si Miel Fajardo. Kontra nga po sa angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas. Sa laban nga po na ito ay hindi umubra ang angas ng Cebu sa silent assassin ng Philippine boxing. Dahil brutal nga po na winasak at pinabagsak ni Fajardo sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan si Gabonilas at nakuha ang bakanting OPBF light flyweight title. Timing! Jump!